It's another day here in Singapore. This is my last full day here. So kaya ayan, we will make the most out of this day. Sino maghahala na sa Singapore is may ganyan. Hello, salamat! Mas maganda yung dark blue. Nung turn ko na, humaba yung pila. Is it really worth it? Is it really worth queuing up? Grabe, dinayo ko pa to guys. From T2. Bye, Singapore. Chinese Garden. Lakeside. Walking body yan. Tayo na naman magkasama dyan. Parang sarap tumira dito. Kaya nga, nakita ko nga, kaya nga tinanong ko kung mga HDB yung mga nandito, yung mga building. Kasi parang very chill. I'm with Jel again. Annyeonghaseyo. It's another day here in Singapore. Actually, kanina pa nag-start yung day namin. Ako, specifically. Dito kami sa Lake Jurong Garden. Dito kasi sinuggest nitong aking local friend na maganda yung Starbucks, which is totoo naman. Eh, ang bala ko talaga is mag-chill lang ngayon and mag-edit talaga ng vlog. Bilang aspiring content creator talaga. So yun, I mean, very ano lang talaga, very chill. Kasi yung mga Starbucks usually sa city center specifically, di ba syempre sobrang dumog yung tao. Although sabi ni Jen, medyo marami rin tao rito minsan na. Kasi very ano siya, Instagrammable yung spot and maganda talaga. Dito ako nag-edit and gusto ko rin siya makita. Sobrang layo niya sa city center, like an hour and a half yata. Pero look at the view guys, super worth it. Diba? Para akalain mo bang may ganito sa Singapore? Nakakatuwa. Pero yun, ang dami nga nakatambay din dito. Not sure if you can see it clearly from here, but that's a Starbucks na pinagstayan namin kanina. Very nice, diba? Sino maghahala na sa Singapore is may ganyan. Ang cool. Ayan, try natin lumakad dito banda. Ayan o, ang galing. There's a walkway here na pinuntahan natin, Starbucks, Lakeside. And in fairness today guys, hindi nakakalagkit yung init. And we've been walking for like 10 minutes na siguro. Pero, tinan mo, hindi tayo pawis, di ba? Unlike kahapon, siguro dahil nasa city tayo, or hindi ko alam, baka dahil daming greenery dito, presko. Although, makikita rin natin, medyo gloomy nga yung weather. Hopefully, hindi umulan dahil wala akong payo. Hindi tayo prepared kung umulan man. Pero ang ganda rito, nakakatawa. Look at that. Ayan. Ito na talaga yung mga goals ko ngayon. Mapuntahan yung mga parks. Like, hindi lang dito sa, or hindi lang sa Hong Kong. Kahit sa SG. Something like this. Yes, Jen. Nagdadrama ka dyan. Parang tinatawag ako ng Parang tinatawag. As a Palawan princess. Ang ganda oh. Nakakatawa. Enjoy ko siya. There's a squirrel. So we're now here sa Chinese Gardens. Medyo uphill lang nakakapagod But this is the view from here. Tignan niyo yung ulap guys. Dito maliwanag. And on the other side, makulimlim. Very yin and yang. Tapos may view deck pala doon. I think pwede kayo mag boating, kayak yan. And then there's the pagoda. Ayan. Very nice.
then, this is the bridge. Ayan. Galing. Good thing, presko din. So, di ba? Nakaka-fresh ang itsura natin for today's video. Pero yun, ito na talaga yung naging agenda ko for today, guys. Mahangin. Nagyayabang kasi ako ngayon. Ay, si ano pala yung nagaya. So, baka nandito si ano. Mahangin eh. Oh, nagets. Huy. Ayun oh. Ang dami niyong pwedeng magawa or makita dito sa Jurong Lake Gardens. Look at this. Sobrang nice. Pwede rin kayo mag-biking, jogging, pero meron mga no-bike zones dito. It exceeded my expectations. Galing. First time mo rin ba rito? Sa 6 years mo, 7 years sa SG. Alam niyo ba, malapit lang yung office ni Jel dito, pero ngayon lang din siya nakapunta. So, this is the Twin Pagoda here in Jurong Lake Gardens. Sikat-sikat din siya. Photo spot din. Parang galing, di ba? So, there's a lily pond here, guys. Ang ganda. Ngayon lang nakakita ng ganito karami. So, yun. Parang may boat, infrastructure talaga. Resembling a boat, di ba? Very nice. But yeah, ang laki niya, ang lawak nito. Pero yun, yung pupuntahan talaga namin is yung Eden Cafe. Pero yun, it's a restaurant. Kanina pa. So, in-order ko lang sa Starbucks kanina is decaf na Frappuccino. It's been a while since my last coffee. Sana hindi ako atakiin later. Pero yun, waffle witch lang yung kinain ko. Kaya kanin tayo. Ayan, malapit na tayo, guys. Excited na ako kumain. So we're here at Pagoda Plaza. Ayan, so kung nilakad nyo yan, talagang pagoda kayo, guys. Katulad natin. But anyway, this is where the Eden Cafe is. Mataas daw yung review rin niya, kaya sinabi ni Joel, okay din dito. And the ambience, perfect. Chef's kiss. Maganda rito, guys. And buti na lang, konti lang yung tao, so goods. And they have a dining time with 90 minutes limitation lang. Okay na rin yan. Thank you. Here's nasi lemak, guys. Water na may ice. Basta water. Ice nakalagay. Ah, talaga ba? Ayun. Joker eh. Thank you, kuya. Naniniwala na ako eh. Anyway, ito ang setup natin ngayon. So, kain tayo. Nasa lang. Sambal. Yeah. So yan, ito yung setup ko talaga. Kahit sa ano kanina. Ito yung setup namin dyan. Pero siya nag-review. Ayan. So yun. Edit lang. Oh, may chocolate. Chocolate cake pa pala yung isa. Pero dito kami sa labas. Ano? Okay, hindi naman. Dito kami sa labas kasi dito may saksakan, guys. Ayan. Dahil i-continue natin ang pagtatrabaho. Pero para mapapa-extra rice ako. So, konti pala ng rice. Pero yeah, first decent meal of the day. Dahil ano lang tayo kanina. Hindi natin napay lang. Kahit yung sambal. Hindi mo sa sobrang anghang. Pwede na bang mag-order ng Or dapat sa online, kuya? Rice. Online na. Order na online. Extra chicken na sila. Kaya, sarap ng nila. Sambal. Yung sambal yung nagdala. Actually. So yun mga ma'am sir, it's another day here in Singapore. So actually, this is my last full day here in Singapore. So tomorrow noon, yun ay magiging flight natin pabalik ng Hong Kong. Kaya we will make the most out of this day. Although, medyo late na tayo nakaalis, no? Dahil nga, napagod din talaga tayo yesterday and kaya na medyo umulan, kaya tinamad din akong lumabas agad or umalis for today.
papasyalan natin yung ilan sa mga medyo, well, mostly kilala na sila na talagang pinupuntahan dito sa Singapore. But this is the first time that I will be normal commute. Okay, so para rin for the first timers na malaman kung paano nga ba puntahan itong mga lugar na to. Well, this vlog is for you. This episode is for you guys. So, simulan na natin ang ating first stop. Bumaba tayo ng Jalan Besar MRT. So, this is downtown line. And then, from here, lalakad na lang tayo papunta ng Haji Lane. So, ang nearest exit is yung exit A going to Weld Road. Dito yun. And then, from here, would take around, sabi sa City Mapper, 8 to 10 minutes daw yung lakad. Pag exit natin from Jalan Besar, exit A, eto, lakad lang tayo dito sa right side from Weld Road. Ayan. Going here. Kahapon, inulan tayo. Pero in fairness naman kahapon, ang lamig dun sa may Jurong Park. Pero ngayon talaga dito sa city, iba eh. Tapos umulan pa kanina, kaya siguro na-aggravate yung init. Wow, aggravate! I think maladaanan na rin natin dito yung Arab Street. May masarap din kaming kinainan doon before. Alam niyo yung kasagsagan ng tanghali, ng init. Tapos ito yung napili kong time sa paggagala. Ang galing, di ba? Pero yun. Dito rin kami banda nag-stay ni Love, ni Jam. Nung nanood kami ng Blackpink, malapit lang din talaga yun sa dito, sa Arab Street, sa Haji Lane. So yung pangalan ng hotel is Hotel Traveltine. But look at this guys, walang shade. So talagang pahirapan ng paglakad. Kailangan na natin ng cover. Kailangan natin mag-take cover. Grabe ang init. So yun, lumipat ako ng side. Doon ako galing. So tumawid na lang ako dahil sobrang init guys. But yeah, Arab Street na pala itong dinadaanan natin ngayon. Pero isang mahabang street pala siya or road. Pero doon pa banda, ayan. Kung ewan ko, hindi pa masyadong kita. Pero doon pa banda yung mga colorful thingamabobs. Wow. Yung mga colorful houses or infrastructure. Ayan. Paano sila hulas? Ba't ganun? How to be you po? Ba't tayo guys, hulasan talaga? Tatawid lang tayo and then yan, Arab Street na doon. I think kailangan ko muna bumili ng water. Pabawasan na naman tayo, magkano rin yun? $2 para sa tubig, pero let's go. So there's a 7-Eleven here. Bili na ba akong water? Bili na tayo water para malamigan na rin ako dahil napakainit talaga. Okay, so ito yung water, yung pinakamamura na lang siguro 2.10. Kaso baka iba yung lasa kasi nito. Sige, mag-Ice Mountain na lang tayo. Ba't di malamig? Mas malamig pa yung ilong ng pusa. Puwa tayo sa likod. Tubig is 2.40 SGD. So that's around 100 plus. Grabe, di ba? Pero wala tayong magagawa. Wala tayong dalang tumbler. And gusto ko malamig talaga yung tubig ko. But yeah, we're now here in Arab Street. I will just find yung kinainan namin before. As far as I know, Persian, Mediterranean cuisine yun. Natin. Pero sabi nga ni Hazel, parang kumonti daw yung serving nila unlike before. If you're looking for Arabic, Indian food, ito, this is the place to be guys. Sobrang dami. And there's a mosque here as well. Ayan, very Instagrammable and super colorful din ang spot na to guys. Daming pwedeng pagpilian na food, especially if you're a fan of, yun nga, Mediterranean food, Lebanese, Arabic, Indian food. Ito talaga yun. Parang ito yata yung Bugis area or what. I'm not sure. Correct me if I'm wrong, pero nabasa ko lang. Sa dami ng uwak dito sa SG, totoo ang kasabihan na kapag namuti na ang uwak, matutong mamaluktot. So, iba pala kasabihan niyo. Sorry na. So yeah, I got the Evil Eye bracelet.
25 SGD. Ayan. Very nice. So you can check this store out, guys. Just in front of the Sultan Mosque. They have lots of things here you can buy. Yeah, and this is where I bought yung bracelet natin. Okay, so they have Turkish Mediterranean restaurant here. Parang sarap. Ayan, dito kami kumain last time. Mevlana. I think tabula yung kinainan namin na nakaraan. All of this are restaurants. May European. Ayan, there's Turkish restaurant as well. Ah, meron din sila dito. So sa Turkish pala, Turkish pala tong evil eye. It means luck, good fortune, good life. Adana. Ano po yung Adana? Anong klaseng luto siya? Ano na siya? Mixed meat na po siya. Oh. Tapos ito yung mga buong chicken. Okay. Chicken, beef, and lamb. Pwede rin siyang mix. May kasama siyang ito? Salad, rice. Okay. Ano siya? Tortilla bread. Tortilla. Okay. So yan, may hummus and bread nakasama. Libre lang daw to. Appetizer na rin. Sabi kanina ni ate, bibigyan niya ako ng 20% discount dahil Pinoy ako. Dahil Pinoy sila. Pinoy yung mga nagbabantay dito. So ito, Zuzu. Restaurant. Turkish restaurant siya. Just in front of the Sultan Mosque. And I'm really excited. I ordered yung beef shish nila. Ayan, so yun yung kakainin natin for lunch today. Ayan, may rice na rin, may salad. Hindi masyado manghang daw to, sabi ni ate. Ayan, try ko rin yung hummus tsaka yung bread. Ay, thank you! Okay, salamat! Hindi ako masyadong fan ng hummus, pero masarapan ako. So yun mga ma'am, sir. We're done. Busog naman tayo. Hindi natin masyado naubos kasi ang dami talaga ng serving, lalo ng hummus. Ang dami pa rin talaga rito mga kainan. Pagbilihan ng mga stuff. Ayan, mga Turkish, Lebanese. Tapos may mga souvenir din. Ayan, puro nga Turkish eh. Ang galing. Ayan. And then, ito, merong Turkish Grand Bazaar na store dito. Sobrang ganda ng store interior. Tignan natin. Ayan, meron mga Turkish items. Made in Turkey talaga daw. $5. Tapos meron yung mga $3. Ayan. $2, $4, $5. Ganda ng store nila dito. Let's go check it out. Ganda ng mga stuff nila rito, guys. Mga Turkish products. So they have Turkish tea over here. Ayan. I think these are different drinks. Ayan, mga supplements. And then, mga ceramics. Dami. Ang ganda ng store nila rito. Actually nakalagay, no photos, pero nagpaalam tayo. Basta daw maganda lang yung shot ng mga ilalabas natin. So, papayag sila. Hello, salamat, Thank you guys. Bye-bye. So, na-curious sila dito sa DJI natin. And they are asking which one's better. Kung DJI or GoPro. Sabi ko pareho naman, pero depende kasi dun sa gamit, di ba? Because I've been using GoPro din naman. Maganda rin yung quality. Pero if you're into vlogging, like katulad dito, yung gusto yung makipag-usap and all, mas okay itong DJI Osmo Pocket. So, yun. Binilang ko kasi sila. Bumalik ako dun sa store kanina. Kasi nakita ni Love na maganda. So, binilang ko siya. Ngayon, papunta na tayo ng Haji Lane.
Ayan, walking distance, lakadable lang siya from Busora Street. Ayan yung Arab Street, yan hindi tayo lumakad kanina. Nag-detour lang tayo to Busora Street. May Arabica rin pala rito. Ayan, ang ganda ng store nila rito. Singapore Gift Gate, pakita ko sa'yo. Ayan, kausap ko pala si Jam. So pinapasyal ko siya. Kasama ka sa vlog, love. Wala ka naman video, so ayan. Hindi siya Hello Kitty eh, parang yung character dito sa Singapore. Ayan o. Hi. Can I take a video? Alright, thank you. Parang ito yung ano nila, character dito sa SG. Yung Merlion. Diba? Nagpalamig lang din talaga ako. Pinapasyal ko si Jam. Bilang din niya ako sinamahan today. Pero ito, Singapore Gift Gate. Okay, we're now here in Haji Lane, guys. So, again, walking distance lang siya sa pinanggalingan natin na Busora Street or Arab Street. So, isang buong street to na punong-puno ng mga bars, restaurants, souvenir shops, apparel shops, and all that. So, ayan, very iconic here in Singapore. Sobrang alive na alive tong street na to. Very colorful, very energetic. May mga bilihan ng mga apparel. There's a photo booth over here. Ito, meron ding Singapore Gift Gate dito, just like earlier. Ayan, may value dollar din pala rito. Ayan, parang one of the, parang nagbibenta mga cheap products and all. Na na-meet natin dun sa Omno. She recommended the place here, Tanaka Vintage. Actually, yun yung pupuntahan ko dito. Tsaka yung Birds of Paradise. Meron din silang store dito. Gusto kong balikan talaga. Yung gelato nila. Vintage stores. Meron din. And really nice. An Asaya Fair. If you are looking for something to eat, mga pagka-healthy ng konti, ayan. Meron sila rito. Utopia. Bilihan. Usually mga bilihan din talaga ng mga, ayan, mga clothing. So ayan, talagang nag-walking tour lang tayo, no? Daming Singapore Gift Gate dito. May gelato garden. Akala ko flavor ng gelato. Mga kuko pala. Still looking for the shop na sinabi sa akin. Taga, i-search ko nga kung nasan siya. Oh, cute. What the pug? Ayan. Pero sarado eh. Ayan. What the pug? Cute. Guys, ito yun. Takara House pala, hindi Tanaka. Mali ako. Si Louis Vuitton nandito. Ayan. So, it's a vintage shop na nagsaserve ng tea. Ayan, parang cafe na siya at the same time. Ayan, dito pala yun, Takara House. Ayan, vintage shop. Yeah, let's go. Check. Takara House. So, you need to take off your shoes. May coffee na pagpasok ko pa lang. There's a cafe. May mga troll. Cute. Guys, there's Pikachu. May Pikachu dito na vintage. So these are the drinks that they serve here, guys. And then meron din silang mga desserts. This Tommy Hilfiger vintage polo. Very nice din to. And then I also saw this one. Ayan.
teeny weeny All That Bear na vintage polo shirt as well. This is really cute. $40 siya. 40 SGD. Ito sana kaso medyo maliit na to for me. Valentino na sweatshirt. Yeah, this is really good. Ganda. So yun guys, merong bougie na photo booth shop dito sa may Haji Lane, The Manor Hotel. So this is their pricing. Ayan, $10 for every 2 strips. Ayan, pwede kayong mag-ayos-ayos dito muna if ever you want to retouch or what. So ito, mga props yan, pwede niyong gamitin. Ayan. Then this is the photo booth. Doon pala yung Birds of Paradise sa may Beach Road. Hindi pala dito sa Haji Lane. Gelatong gelato na ang inyong lingkod. At maliban doon, ihing-ihi na rin ako. Meron kasi doon, $1 yung toilet. Pero hindi tayo pumaton. Dami rin mga photo spot dito. I mean, mga photo booth pala dito sa Haji Lane. Pero maganda yun, yung Manor Hotel, very bougie. Ayan, very social-socialan yung atake nila doon. Since it's a weekday, ayan, medyo wala pa masyadong maraming tao dito sa Haji Lane. Although meron mga ilan-ilan, usually mga tourists. Pero mabuti na rin yun kasi ayan, medyo masigip lang to yung lugar na to. I enjoyed Ju Chat more. I mean, same vibe pa rin, same feels. Ayan, dito na yun, yung pa Birds of Paradise. Ayan, along Beach Road siya. Birds of Paradise. Botanical Gelato. Oh, ang bougie naman ng store nila rito. Ito yung store nila, guys. Diba? Ayan, ang social at ang bango. Pasok mo pala, ang bango na. Hello! Good afternoon. Is it okay? Yes, okay. They have the midnight Gianduja, yeah. Can I try it again? Maybe the smoked double chocolate. Alright. Yeah. Here you go. The midnight. This is the midnight Gianduja. Sarap nito, guys. Pandan coconut caramel. Okay. So this is the popular one. Let's try. It's quite good. Lychee raspberry. Okay, thank you. So I still got the midnight Gianduja. My favorite so far. Okay guys, so tapos na tayo dito banda sa may Haji Lane and Arab Street. Now bumalik ako rito sa may North Bridge Road. So dito rin ako naglakad kanina. Ayan, nung sumakay tayo ng Jalan Bazaar na MRT. So ngayon papunta na tayo ng Fort Canning, yung 3-tunnel na Instagrammable spot. So sabi sa City Mapper, I'll just take the 175 or number 7 na bus from Sultan Mosque, which is here. Ayan, along North Bridge Road lang siya. Lumakad lang ako kanina from Arab Street, then Kandahar Street. Sumabas ako dito sa North Bridge Road. So yung mga ma'am sir, we are now here, bus number 7, going to Clementi Interchange, 7-stop siya. Ayan, basta going to Dobigot yata yun. So, I think 10 minutes lang yata itong bus ride na to from, ayun, sa Arab Street, papunta doon. So yun guys, sumakay tayo ng bus 7, then dito nga tayo bumaba. Ayan, ito na yung Dobigot Station, exit D. So from here, lalakad na lang tayo papunta doon sa Fort Canning 3-tunnel. So ito rin, pwede nyo sakyan from North Bridge Road. Ayan, 175 or bus 7. For now, let's cross the road. Ayan, 24-hour link to Fort Canning Park. Ito na yun. Ito, basta ito, City Mapper lang yung gamit ko na app, guys, para malaman yung mga direction.
nakakatawa lang na may nang babash sa akin habang nandun ako sa bus. Ayan, kasi nag-vlog ako, so parang paparinig sila. Eh, mag-isa lang ako, so I don't care actually. Ganun talaga yun. Ang pag-vlog, palakasan ng apog, pakapala ng apog talaga. Pero, di tayo dapat mapapa-apekto. Alam mo yun? Dahil ito ang bubuhay sa akin. Wow! Dahil passion natin to at talagang gusto natin ginagawa natin. So, keber sa mga bashers dyan. Kasi tatawanan nila ako. Ayan, na-overhear ko lang naman. Ayan, actually pupunta ko lang dito talaga is yung tree tunnel. Yung very Instagrammable. Nabesa ba kami pumunta dito? Hindi ko pa talaga siya nakikita. Kahit yung mga friends ko dito na nakatira na sa SG, di pa rin sila nakakapunta doon, di ba? Kamusta naman? Sinadya ko rin talaga na weekday pumunta para konti lang yung tao. Pero sa ngayon, guys, makikita natin. Actually, konti pa yung tao na to, Ayan, may pila. Di ba? Ayan yung pila. Pero may clean na to, I am the last one in line. Pwede lang yun. Lakad lang along Pinang Road. Ayan. And then, may tunnel dito and that's it. Nung turn ko na, humaba yung pila. Nakakaya kasi dami nanonood. Pero yung buti lang mabait yung kasunod ko kasi solo rin siya. So, nag-ask ako if pwede niya akong tulungan. Then ako rin nag-take ng photo niya, di ba? Pag solo traveler, natin magagawa kundi sundin ang nararapat, which is kumapal ang muka or makipagkapalan ng muka para sa photo. You can also access the tree tunnel photo spot from here. So, ito yung Pinang Road. Ayan. Then, ito yung Fort Canning Park. Tapos, ito, may walkway dito. Going down the tunnel. Pwede kayong maglakad lang dito. End na nung tunnel na to. Wow, end nung tunnel. End nung maze pala. Is yung photo spot. Medyo maba na yung pila ngayon. Pero, is it really worth it? Is it really worth queuing up? Well, for me, sakto lang. Okay na rin. Ngayon siguro dahil konting tao kaya natiis natin yung pag-queue up. Pero kung ahaba yan ng isang oras, siguro priorities. Kung gusto niyo talaga siyang, ma-achieve, go do whatever you like. Pero for me siguro, if 1 hour for that, nah, thanks. Alright, so at least, diba, if ever you are planning to do it, tayo rito sa Fort Canning, ever you will be coming from Arab Street or Haji Lane. Pwede nyo sundan yung ginawa natin na pag-commute. Ayan, mga ma'am, sir, medyo makulimlim, pero, medyo cloudy, pero buti na lang hindi tumuloy yung ulan. I think this is my last stop dito sa Singapore for my last full day. So tomorrow noon nga, magka-fly out na tayo from SG to HK. Tonight kasi may birthday celebration ganap sa bahay nila Hazel. So yun talaga yung magiging end ng ating last day dito, which is the best way to really conclude yung naging trip natin dito. So far, na-enjoy ko naman kahit medyo late tayo nag-start ng ating naging trip today. Dami pa rin natin nagawa, dami natin napuntahan. At nang mahal talaga sa SG, ang dami nating nagastos. Hopefully guys, na-enjoy nyo rin ang ating naging SG vlog, ang ating naging SG adventure. Sobrang happy ko dahil kahit pa paano nakabalik tayo dito ulit at nakapasyal tayo, di ba? Okay, so we're now here sa Terminal 4, Changi Airport. Ayan, Cathay Pacific. Dito yung boarding gates nila. Now, we are just doing our online check-in. Na-delay ng konti yung flight natin to Hong Kong. Supposedly para nasa 12 PM, pero it was moved to 1. So, mas marami pa tayong time lumibot dito sa Changi. Ayan, sakto lang din kasi may dadaanan pa ako sa Jewel na store para sa pasalubong ni Love. Medyo malayo kasi. Hindi siya lakadable. You need to take
yung bus. Katulad ng pagpunta natin. So mag-bus pa tayo to T1 or T2 to get there. Pero yun, meron naman tayong allowance na around 3 hours pa. Pero I need to go here or I need to go back here an hour before para hindi rin ngarag. Kasi syempre ayaw naman natin na, you know, malate. Maging constant delay or worst case, mag-book ng another flight dahil hindi tayo umabot, di ba? Hindi naman dapat ganun. Hindi makatarungan yun. Okay? So yan, pupunta na ako ng T2. From there, libot-libot tayo. Let's go. So here's the bus going to T2. Okay guys, so we're here sa T2 sa McDonald's because gusto kong bumili ng charm nila. Ayan. So kailangan mo kasing bumili ng ng spicy nuggets. Ayan, para makabili ng Tokidoki charms na to. So gusto kasi hamburger bilhin. Ano tayo? Tokidoki meals. Wala kasi ito sa Hong Kong. So ayan. Kailangan nating bumili nito. Kailangan talaga. 6 pieces. Ayan. 8.15. Ayan, 7.90 SGD ang isa. Diba? Ang cute kasi guys. Tinan nyo. Then, ano ba? Sige, mag-add na rin ako ng isa. Hintay ko na lang order ko. So, sobrang cute talaga kasi ng Tokidoki na yan. Like, legit. Kaya, kailangan natin bumili nun. Hindi natin papalagpasan. Thank you. Ayan, nagustuhan ko rin tong lychee fizz nila. Ayan, sarap to. And then, this is it guys. Papakita ko sa inyo yung Tokidoki. Ayun, sobrang cute. Diba? Nabilang ko na si Jam, si Birdie. So, ito, para naman sa akin. Buksan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-cute. So, sobrang cute talaga. Ayan. Ayan nyo guys. Nalagay ko na sa bag ko ngayon. Ayan natin kung bagay siya. Pero yeah, sobrang cute. Ayun eh. Diba? Ewan ko familiar kayo sa Tokidoki. Pero yun yung mga parang mga emo-emo na mga cartoon character or mga mga character or comic character. Parang ganun. Anyway, this is so cute. Ayan siya. Diba? So, $7.90 yan. Galing. Nagubos na naman tayo ng pera. Ayan, nilagay ko na sa bag ko. Diba? Sobrang cute, guys. Ayun. Ayan, may kasama na yung labubo natin. Pero to, sobrang cute nito. Bagay siya sa bag natin. Diba? Isang mabilisang kain lang to mga ma'am sir dahil balak pa natin pumunta ng Jewel. Dahil nandun yung bakery na gusto nating bilhan ng banana bread and brownies. Sana umabot tayo. Kaya yan. Pero nagustuhan ko to yung lychee fizz nila. Sobrang sarap siya. Sarapan ako. So far naman, sobrang enjoy ko yung SG trip natin as in dami kong nagawa. Maliban syempre na nakabanding ko ulit ng ating mga SG friends. Hello. Say lang. Kasi may nakita lang ako na parang post. I mean parang meme na you get to share yung mga meals na dati 50 pesos lang ngayon. Nakakapag-high dilaw na kami ng sama-sama. When we started from there. We started from the bottom, now we're here. Wala lang, nakakamiss lang din talaga. Pero syempre, miss na rin natin ang ating pinakamamahal. So, kailangan na nating umuwi ng Hong Kong. We will be back next year. Sure na yan. Abangan nyo guys kung ano yung ganap natin next year sa SG. Pero, I'm really looking forward to that. Kasi kasama ko na rin si Jam, aking pinakamamahal sa trip na yon. So, yeah. Kain na muna ako guys dahil naghahabol tayo ng oras. Pero, eto, meron silang smoky cheesy nacho. Tama ba? Anong flavor nito? Baka mali na naman ako. Ayan nga, smoky nacho cheese sauce. Para sa kanilang spicy nuggets. Sarap. Hindi mo siya sobrang spicy. Order din ako ng chicken leg. Kasi bilang wala tayong rice, kaya kumain tayo. Although sa cafe, meron naman ng meal na kasama dun sa flight. Pero since di pa tayo nagbe-breakfast, goods na to. So yun guys, this is our favorite here. Jumbo
banana bread nila, 14.50 SGD. Ito talaga yung gusto ko. And then si Love, sige, tanong ko na lang kung ano yung gusto niya rito. But yeah, dito yan sa Jewel, the Backyard Bakers. Grabe, dinayo ko pa to guys, from T2 to Jewel. Although meron naman Bridgeway, yung dinaanan natin nung nandito tayo. Ayan na, Love, anong gusto mong flavor? Sa ano, brownie. Ito, yung Nutella, hazelnut. O peanut butter. Isa lang, isang Nutella. Ah, sige, sige. Yung Love, meron silang banana bread. Isa lang ba bibiling ko? Dalawa na? Ah, sige, sige. Bye-bye! Ayan, kausap ko po siya. Okay guys, I got the goods. The Backyard Bakers. Meron sila, I think, sa Clarke yata. So yun, meron sila dito sa Changi. Ito lang yung bisita namin so far. Pero sobrang the best yung banana cake nila or banana bread nila. Si Love nagustuhan niya yung brownie. Pero I need to run dahil kailangan maabutan yung shuttle going to Terminal 4 from T1. Talagang sinadya ko yung Backyard Baker dahil favorite namin siya ni Love. And ayun, minsan lang kami pumunta rito kaya nilubos-lubos. Okay. So yan, hingal is real pero mamaya na mag-vlog kapag okay na, goods na tayo. Okay guys, we made it. Ang layo pa rin ng G19 na gate, na boarding gate dito sa T4. Sobrang layo, like, yeah, hulas na tayo. Pero, yeah, we made it. Ang maganda lang pala rito sa T4 is wala ng security. I mean, yung securities, ano siya, parang before you, I mean, after immigration, may security checks na. Kasi alam ko sa ibang terminal dito sa Singapore, yung security checks is per boarding gate. Right, so at least dito, mabilis. Parang mas okay siya for me. And finally, we are going back to Hong Kong. It's been a while. Tagal-tagal din tayo nag-stay dito sa Singapore. So, nabili pa tayo ng brownie and banana bread. Dahil ito talaga yung nilook forward natin sa pag-uwi. Kasi nung dumalaw din sila Charm and si Ross sa Hong Kong last year. Yeah, I think early, like late last year. Nagpabilin din ako ng banana bread sa kanila from the Backyard Bakers. So dalawa na yung binili namin. Hindi na ako nakapag-vlog kanina dahil tumakbo na talaga ako literal. Pero ngayon, chill na. Nakapila na tayo. Ayan, nasa boarding gate na tayo. So, mark safe na. Makauwi tayo ng tama sa oras. Ang isa pang issue ko dito sa Changi Airport. Dito sa boarding gate area nila. Carpeted yung buong lakaran. So, mas mahirap hilain yung luggage. Grabe, kapagod. Pero good luck. Good luck sa maglilinis nito. Ay, yun lang. Okay. It's time. Grabe, ngayon ko lang na-realize, guys. Yeah, sa T2 ako, kumain na McDonald's. Sa T1 or sa Jewel, yung Backyard Bakers. And then T4, ako sumakay. So, nilibot ko yung buong Changi. Kamusta naman? But yeah, we are now boarding. Finally. Bye, Singapore. Welcome to our home, Hong Kong. For your safety, please remain seated with us in our partners. So yun mga ma'am, sir, we are back in HK. We are back here safely. Buti na lang. Medyo maulan kasi medyo inclement yung weather dito sa HK. Kaya medyo maalog kanina, maturbulent. Ano lang, kinabahan lang tayo ng konting-konti doon. Pero praise God, we made it back. We made it safely. At dito ko na rin tatapusin ang ating naging Singapore adventure. Again, maraming salamat guys. If you were able to follow lahat ng vlogs natin or some parts of it, diba? So yun, kung nagustuhan nyo ang ating naging vlog, let me know in the comments. Like, share, and subscribe na rin kayo sa aking channel. Again, this has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios!